Nangyari ito isang gabi na parang karaniwan lang. Bata pa ako noon at nagsisimula pa lang sa high school. Pinatulog na ako ng mga magulang ko tapos sila naman ay natulog na rin sa kabilang bahagi ng bahay. Kahit dapat ay natutulog na ako, may presentation ako kinabukasan at kailangan kong kabisaduhin ng mga salita. Siyempre, bilang isang bata noon, hindi pa ako ganun kahanda ng buo. Pinahahalagahan ko ang grades ko gaya ng mga magulang ko, pero hirap talaga ako sa procrastination. Naupo ako sa kama at binabasa ng paulit-ulit ang script. Pilit kinakabisado ang lahat ng mabilis hanggat kaya. Pagtagal, gabi na at alam kong kailangan ko nang matulog. Itinabi ko ang schoolwork ko at humiga sa ilalim ng kumot. Ipinikit ang mga mata ko. Kumpiyansa ako sa unang bahagi ng presentation. Pero yung huling bahagi halos hindi ko na maalala. Nababahala ako na baka makalimutan ko ito pagkagising. Kaya habang nakaiga, sinimulan kong ulit-ulitin sa isip ko ang mga salita ng huling paragraph ng presentation. Nawala ako sa oras. Mga 20 to 30 minutes na yata akong nakapikit habang nagre-recite sa isip ko. Nang makaramdam ako ng kumpiyansa, naisip ko na pwede na ako matulog. Nakahiga pa rin ako sa parehong posisyon ng ilang minuto hanggang sa may marinig akong mahinang tunog sa tapat ng kama ko sa may closet. Mabilis kong idinilat ng mga mata ko. Diretso ang tingin sa gilid ng kama. Madilim ang buong kwarto, pero sa dilim, nakakita ako ng isang anino na nakatayo sa may closet. Hindi ko maaninag ang itsura nito, pero matangkad at nakatayo lang ito ng matigas. Agad kumabog ng malakas ang puso ko at sinubukan kong sumigaw ng malakas hanggat kaya. Pero hindi gumagalaw ang bibig ko. Sinubukan kong tumayo at lumakbo, pero hindi rin gumalaw ang katawan ko. Parang nakakulong ako sa isang loob ng shell. Pilit ko makawala, pero walang nangyayari. Habang mas nagpupumiglas ako, lalo kong nararamdaman na may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Halos hindi na ako makahinga. Dahil hindi ko mabuka ang bibig ko, tanging ang pagtitig lang sa nilalang sa harap ko ang kaya kong gawin. Sobrang takot na ako. Hindi pa ako nakaranas ng ganito dati. Akala ko nasa bangungot ako, pero sobrang totoo. Alam kong hindi ako nakatulog. Naisip ko kung baka paralisado na ako at baka habang buhay na ako ng ganito. Pero napalitan lahat ang nasa isip ko ng matinding takot sa nilalang na nasa harapan ko. Matapos ang isang minutong puno ng matinding kaba, dahan-dahan gumalaw ang anino. Lumakad ito papunta sa paanan ng kama ko. Habang papalapit, naririnig ko ang malakas ng tibok ng puso ko at ang dugong dumadaloy sa buong katawan. Ginawa akong lahat para makagalaw, sumigaw o tumakbo, pero nanatili akong nakapako. Nang makarating ito sa kama, hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Alam kong naandoon siya, pero parang natatakpan ng anino ang buong anyo niya. Gusto kong umiyak, magising o kahit ano, basta matapos lang ang gabing iyon. Pagkaraan ng ilang segundo, inilagay nito ang mahahaba niyang mga braso sa kama at dahan-dahan gumapang papalapit sa akin. Dumaan ito sa ibabaw ng katawan ko. Ang mukha niya natatakpan pa rin ng anino bago tumigil mismo sa ibabaw ng ulo ko. Namumulat ang mga mata ko at nanginginig sa takot. Ilang segundo ng katahimikan, biglang inilapit ng nilalang ang mukha niya sa mukha ko. Sumigaw ng malakas na nakabuka ang bibig, tuwid ang titig sa mga mata ko. At sa isang iglap, nawala ang sigaw, ang nilalang, lahat. Biglang naglaho at tumahimik. Nakahiga ako roon, nanginginig at natulala. Ramdam ko ang kamay kong nanginginig at parang walang nangyari. Bigla ko ulit nagawang gumalaw. Naupo ako at tumingin sa paligid, balisa at hindi makapaniwala sa nangyari. Bilang isang bata noon,
Naisip ko kung totoo ba ang mga demonyo at kung iyon nga ba ang nakita ko. Nagtanong ako sa sarili ko kung totoo nga ba ang nangyaring iyon o baka imahinasyon ko lang. Late 1980s ito nangyari, kaya hindi ko basta ma-search kung ano iyon. Tsaka sobrang takot ako na ikwento sa iba. Baka ipadala pa nila ako sa mental hospital. Kaya lumipas ang mga 15 na taon, hindi ko alam kung ano talaga nangyari nung gabing iyon. Hanggang isang araw, pauwi ako galing trabaho, nakikinig sa radyo. Ang host ay nagkikwento ng karanasan niya sa isang parang podcast at halos kapareho ng akin ang kanyang kwento. Patuloy akong nakinig, hindi bumababa ng kotse kahit nasa bahay na ako. Inilahad niya ang kanyang nakakatakot na karanasan hanggang sa may nagtanong sa kanya kung ano sa tingin niya ang totoong nangyari. Tahimik muna siya bago niya sinabi ang kasagutan ng ilang taon kong hinahanap. Na ang tawag doon ay isang bagay na nakakakilabot at nakakatakot na tinatawag na sleep paralysis. Matagal ko nang nararanasan ng sleep paralysis. Simula pa noong bata ako. Dahil madalas ito mangyari, akala ko normal lang at wala namang masama. Pina-assure din ako ng mga magulang ko na ganoon na nga. Wala naman akong mga hallucination o kung ano pa man. Basta bigla na lang akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi. At ang kaya ko lang gawin ay imulat ang mga mata ko at tumingin sa paligid. Lagi itong nakakatakot ng kaunti kasi gusto ko sanang hilain ang kumot para matakpan ang sarili ko. Pero hindi ko magawa. Gayon pa man, may isang karanasan ako na hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng kilabot sa akin. 11 taong gulang na ako noon. Isang school night matapos ang isang magandang weekend. 9:00 ng gabi. Pinangganda na ako ng mga magulang ko para matulog at pinatay na lahat ng ilaw. Komportable akong humiga, yakap-yakap ang flashy doll ko. Gaya ng dati, nakatulog din ako. Hindi ko alam kung bakit bigla ako nagigising sa gabi. Paralisado pero gising ang isip, parang walang dahilan. Pero gabing iyon, may kakaiba akong naramdaman. Mas kabado ako kaysa dati. Ilang segundo lang matapos kong imulat ang mga mata ko, may narinig akong ingay sa ibaba mula sa may downstairs. Hindi ko alam kung anong oras na pero ang alam ko lang madalas nagpupuyat ang tatay ko. Kaya sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Pero lalong naging malinaw ang tunog. Mga yapak, marahang umaakyat sa hagdan. Kahit bata pa ako noon, alam ko ang kaibahan ng tunog ng isang taong normal na naglalakad sa hagdan at isang taong dahan-dahan o maingat na naglalakad. Mas lalo akong kinabahan. Pero sinubukan ko pa rin patahimikin ang isip ko. Huminto ang mga yapak sa tapat mismo ng kwarto ko. Madalas akong paalahanan ng mga magulang ko na karaniwang side effect ng sleep paralysis ang hallucination. Kahit hindi pa ako ito nakaranas noon, alam kong darating ang araw na mangyayari rin ito. Para daw itong bangungot na parang totoo. Pero kailangan ko ipaalala sa sarili ko na hindi ito totoo at lilipas din gaya ng ibang panaginip. Kaya habang nakahiga ako roon, hindi makagalaw. Ipinikit ko ang mga mata ko at paulit-ulit kong sinabi sa isip ko na panaginip lang ito at hindi ito totoo. Pagkalipas ng 1 minuto, iminulat ko ulit ang mga mata ko at nakahinga ng maluwag. Akala ko tapos na ang bangungot hanggang sa dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Halos pigilan ko ang hininga ko sa sobrang takot habang pinagmamasdan ng isang anino ng lalaki na dahan-dahan pumasok. Mabilis kong ipinikit muli ang mga mata ko at umaasang matatapos na ang bangungot. Narinig ko ang maihinang yapak sa sahig ng kwarto, papalapit sa gilid ng kama ko.
Hindi ko na magawang imulat ang mga mata ko sa sobrang takot. Kaya inulit ko lang sa isip ko na panaginip lang ito at kailangan ko nang magising. Nararamdaman ko ang paghinga ng lalaki sa balikat ko habang inaalis niya ang dal na yakap-yakap ko. Pagkatapos, unting-unting naglaho ang mga yapak palayo sa dulo ng kwarto. Bahagya akong iminulat ang mga mata ko. Nanginginig pa rin sa takot at tatanaw ko ang lalaki habang lumalabas ng kwarto. Dala-dala ang dal ko. Maraang isinara ang pinto. Kahit noon, hindi ko pa rin magawang gumalaw. Ipinikit ko ulit ang mga mata ko. Pilit kinokontrol ang emosyon. Pero napakahirap. Pumasok sa isip ko ang lahat ng pinakanakasamang bagay na maaari kong maisip. Sabay-sabay. Hindi ko na maalala kung paano ako muling nakatulog. Pagkagising ko kinabukasan, mas kampante na ako. Umupo ako at tumingin sa paligid. Tinitiyak na hindi pa naginip ang lahat. Normal naman ang lahat hanggang sa napansin kong wala na yung dal ko sa tabi ko. Bigla akong binalot ng emosyon at napaiyak ako habang tumatakbo papunta sa kwarto ng mga magulang ko para gisingin sila. Hindi sila ganoon nagulat nang ikwento ko ang nangyari. Parang inaasahan nilang mangyayari ito balang araw. Tumayo si tatay at pumunta sa kwarto ko para hanapin ang dal. Akala niya na misplace ko lang ito at lilitaw rin agad, gaya ng dati. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ito lumitaw. Kahit hindi siya nag-aalala, nagsimula siya maganap sa buong bahay. Alam niya kung gaano kahalaga sa akin ang dal at marahil gusto lang niya akong pakalmahin tungkol sa bangungot ko. Pero hindi na namin yun natagpuan. At hanggang ngayon, hindi na namin muling nakita ang dal na iyon. Hindi ko pa naranasan ang sleep paralysis. Hanggang ilang buwan lang ang nakakalipas. Lagi kong iniisip na maswerte ako habang nakikinig sa mga kwento ng ibang tao tungkol dito. Nakakatakot pakinggan, pero tila naubos din ang swerte ko. Sa tingin ko, dahil iyon sa sobrang stress at pagkabalisa ko. Ilang beses lang ito nangyari. Pagkatapos noon, at saka nawala. Pero ang pinakamasama ay yung unang beses. Nakatulog ako ng mabilis. Pero may habit ako na nagigising sa parehong oras gabi-gabi para pumunta sa banyo. Ganoon din ang gabing iyon. Maliban sa sobrang antok ko kaya nagdesisyon akong tiisin na lang at bumalik sa pagtulog. Habang sinusubukan kong maling makatulog, napagtanto kong hindi ko maigalaw ang katawan ko. Hindi pa ito nangyari sa akin noon. Kaya biglang bumilis ang tibok ng puso ko. At doon ko narinig ang pinto na dahan-dahan bumukas. Nakahiga ako sa aking tagiliran at nakatakip ang kumot sa mukha ko kaya wala akong makita. Ramdam ko ang sobrang takot at kaba. Pagkatapos, narinig ko ang dalawang boses. Mga boses ng dalawang lalaki na nag-uusap sa kabilang gilid ng kama ko. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng tulong sa mga roommates ko. Pero hindi ko magawa. Wala akong mailabas na salita. Mas lalo akong kinabahan at lalo pang bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, hindi ako makahinga. Yung mga tao na nasa kwarto ko ay nagsimulang lumapit sa gilid ng kama ko. Naririnig ko silang nag-uusap pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Pilit kong ipinikit ang mga mata ko. Umaasang isipin nila na tulog ako at kunin na lang kung ano man ang pakay nila at umalis na. Ang tanging nasa isip ko lang ay magnanakaw sila. Totoo ang lahat ng pakiramdam. Pati nga tinanong ko ang sarili ko kung bakit hindi tumahol ang aso ko o kung bakit wala akong narinig na ingay mula sa ibaba. Samantalang mababaw akong matulog.
Pinilit kong manatiling kalmado. Nakapikit pa rin. Pero naramdaman kong may isa na sobrang lapit na sa akin. Naririnig ko na ang hininga niya mismo sa tabi ko. Pagkatapos, may bumulong. Parang nakikipag-usap sa akin. Narinig kong lumakad sila palayo at biglang sumara ng malakas ang pinto. Hindi pa rin ako makagalaw kaya nanatili akong nakahiga hanggang makatulog muli ako. Mas lalong nakakapagtaka. Napanaginipan ko ng gabing iyon na tumayo ako matapos silang umalis para tignan kung ninakawan nila ako ng pera. At oo nga, napanaginipan ko rin na ginising ko ang roommate ko at ikinuwento ang lahat. Pinacheck namin ang mga video cameras at nakita ang dalawang lalaki na pumasok sa kwarto ko at lumapit sa akin. Bumaba pa kami para tanungin ng ibang roommates kung may napansin sila. Pero nadatnan namin silang kausap na ang pulis sa telepono dahil linakaw na ang TV sa sala at magulo na ang lahat. Hindi pa ako nagkaroon ng ganong kabibid na panaginip at ang mas nakakapagtaka, nagsimula iyon mismo kung saan natapos ang sleep paralysis ko. Kinabukasan pagkagising ko, agad kong tinignan kung may nawala ba. Nandun pa ang lahat. Walang laman ang video cameras. Pero isinusumpa ko. Pakiramdam ko tunay ang lahat. Sigurado akong naggising ako. Ito ang pinakanakapagtakang karanasan ng buhay ko. Pagkatapos ng gabing iyon, ilang beses pa ako nakaranas na hindi makagalaw o makahinga. At may naririnig akong pinto na bumubukas o di kaya pinto ng ibang kwarto na sumasara. Lagi akong natutulog na nakatagilid kaya hindi ko pa naranasan na makakita ng anino o nilalang gaya ng iba. Sa ibang banda, maswerte ako. Pero ang makarinig ng boses sa gabi, halos mas nakakatakot dahil hindi mo makita kung ano ang nangyayari. Kailangan mo lang makinig at umasa na kung ano man iyon ay hindi totoo. Dahil kung totoo man, baka hindi ka kasing swerte nang naging ako.